Ano po ba itong leptospirosis? Ipapaliwanag ko po ng napakasimple. Kailangan pakinggan nyo, intindihin nyo at ishare nyo po ito sa lahat ng mga kakilala nyo. Lalong-lalo na nung panahon ng bagyo at nagbaha, inabot yung bahay o kaya yung kalye nila at lumalabas sila ng bahay. Medyo yung ibang mga bata, tuwan-tuwa pa eh. Ang masama, pati yung mga matatanda, tuwan-tuwa, nagsuswimming. Ito na po ang leptospirosis. Yan ang problema. Leptospirosis is an illness caused by bacteria. Tandaan nyo po, bacteria po ang dahilan, hindi virus. Kasi yung dengue, virus. Ang leptospirosis, bacteria. At yung bacteria na yon tinatawag na leptospira. Itong leptospira, pag tinignan niya sa microscope, ganito ang itsura. Baka kala nyo, ano yan, buwan? Hindi po. Pag minagnify pa natin yan, ito po magiging itsura. Yung leptospira bacteria, tingnan nyo po. Parang sinulid, no? Parang sinulid. Pero, di ba napansin nyo, ang pangalan leptospira, spira, galing doon sa salitang spiral. Alam niyo yung spiral? Spiral na hagdanan, umakit ka ng hagdanan na paikot, di ba? Spiral. Kasi ang leptospira ay fine spiral bacteria na tinatawag na spirochetes. At ito ay itsura nito, paikot-ikot-ikot na may central body na nakahook sa isa't isa, nakaduktong, na nababalutan sila ng tinatawag na envelope. Yan yung parang parang nagbibigay ng protection para hindi sila madaling matigok yung envelope na tinatawag. Ano ngayon yan? Paano ka nagkakaroon? Nagkakaroon ng leptospirosis ang isang tao pag ito ay kung ang tubig o yung soil, lupa, ay contaminated na mga ihi ng animal, lalong-lalo na ng daga. Pero hindi lang daga. Baka kala nyo daga lang, hindi lang daga. Mamaya, ipapaliwanag ko. At itong tubig na to o itong soil na contaminated ng ihi ng daga o anumang hayop ay pumasok sa inyong ilong, sa inyong bibig, sa inyong mata, at sa inyong mga balat na meron pong sugat. At may isang nabasa ako, even sa private parks. Di ba pag nalublob kayo, hanggang dibdib, di nabasa yung private parks ni mami at ni daddy, di ba? Pwede rin po na yun ang entry ng tinatawag na bakterya. So, ang leptospirosis ay parang meron kang trangkaso, parang kang linalagnat-lagnat. Pero ang pinakamalas o pinakamasama na pwedeng hantungan nito ay magkaroon ka ng tinatawag na Wells syndrome. Yan yung severe leptospirosis, life-threatening. Kadalasan, yung mga minamalas-malas na mga mailan-ilan na pag sila ay nagkaroon netong Wells syndrome, kadalasan umaabot sa kamatayan. Yan na yung mga tao na pag hindi na dialysis agad, magkakaproblema, nadali ang atay, nadali ang kidney at iba pang vital organ. Ngayon, ang leptospirosis ay kilalang tinatawag na zoonotic disease. Zoonotic, di ba? Animal. Ibig sabihin, nagkakaroon ng tao ng infeksyon dahil sa gawa ng animal. Okay. Hindi tao sa tao. So, kung may leptospirosis ako at may katabi ako na walang leptospirosis, hindi ko siya mahawaan. Mangyayari lang to sa animal na umihi at nakasama yan sa kung saan-saan at pumasok sa inyong katawan. Ganito po yan. Ang daga, siya yung tinatawag na carrier. Carrier, dala niya yung leptospira, yung bacteria. Iihi ngayon itong daga kung saan-saan at nagkataon naman yung ibang hayop na nandun din sa lugar kung saan siya umihi ay pwede rin magkaroon ng leptospira. So, lahat itong mga to, aso, pusa, baboy, kambing, even yung pusa, nabanggit ko na ba yan? Yung mga yan ay pwedeng maging carrier din. So, yung ihi ng mga yan ay pwede rin na mahawa sa tao. So, yan ang pinaka-cycle niyan. So, umihi din yung ibang hayop. So, yung water body na tinatawag na may contamination, either na inom o kaya pumasok sa mata o kaya pumasok sa tenga o sa kung saan man. Okay. You can be affected through the following. Number 1, direct contact.
So, ano ibig sabihin ng direct contact? Direct contact sa ihi na contaminated or yung reproductive fluid ng infected animals. Number 2, contact with contaminated water or soil. O kaya inumin o pagkain. Pwedeng kinain mo o ininom mo na contaminated, na haluan ng tubig na meron pong Leptospira. So, Leptospira, yun yung bacteria. Okay. Once na nasa inyo na, yung infection ang tawag leptospirosis. So, sino yung pinaka-high ang tsansa na magkaroon ng leptospirosis? Yung mga tao na nakatira sa tropical areas, may init na mga klima, na may mga nakanakang bagyo, at yun yung mga taong involved. Pwede rin yung mga magsasaka na palagi nakababad ang paa sa basa, o yung mga trabaho na pwedeng nakalublob sa mga tubig. Yan yung pwedeng magkaroon. So, ang leptospirosis ay may tinatawag na phases. Kumbaga, phase 1, phase 2. Kumbaga, step 1, step 2. Yung phase 1, ang tawag leptospirosis, na pwede ka magkaroon ng phase 1 na tinatawag na leptospiremic. Ito yung acute phase. Ito yung pag nagkaroon ka ng nahawaan ka, pwedeng ilang araw lang meron ka na nararamdaman. Yung isa naman ang tawag immune phase. Ito yung delayed. Medyo ang tagal na. Isang linggo ka na na-expose sa baha. After 1 week o 2 weeks o 14 days, bago ka lang nagkaroon ng mga simptomas. Bakit mahalagang pag-usapan itong phase 1 saka phase 2? Kasi kung nandun ka sa phase 1 at ito'y nagamot agad ng inyong doktor, nalaman agad, nabigyan ka kagad ng sapat na antibiotics, malamang hindi ka naaabot sa phase 2. Yung phase 2, yun yung mga mas komplikado o kaya yung mga taong nangangailangan na madala sa ospital. So, alam nyo na ngayon, yung phase 1, phase 2. Ulitin ko, this is very important. Bakit? Hindi paglusong nyo sa baha. For example, ngayon, lumusong ako sa baha. Kinabukasan, meron na ako maramdaman. Hindi po ganon. Kadalasan, mga 3, 4, 5 days bago ka makaramdam na parang linalagnat ka, parang wala kang ganang kumain, nang ihina. So, yung iba akala nila, ay, lumusong ako. Ay, okay lang, hugas lang. Okay, kinabukasan, okay naman ako, wala akong problema. Kaya hindi pwede tayo magbaka sakali. Kaya may tinatawag na gamutan na prophylaxis. Ano ibig sabihin nun? Napalusong ka, wala ka namang kasiguraduhan na meron kang infeksyon. Bibigyan ka na ng antibiotic pang prevention na magkaroon ka. Yan. You may have mild symptoms or no symptoms during the leptospiremic phase. Some people develop severe symptoms in the immune phase o yung phase 2 na. So, di mas maganda kung phase 1 pa lang, nakapagpatingin na kayo dahil napakadaling gamutin ng leptospirosis. At yung gamot naman na iniinom dito, hindi naman ganun kamahal at libre nga to sa mga health center. Yung leptospiremic phase, during this phase, tinatawag din to na septicemic phase, no? Ito yung parang pakiramdam mo meron kang trangkaso na nag-umpisa 2 or 14 days, within 2 to 14 days after nagkaroon ka ng infeksyon. Yung phase na to, yung bacteria nasa dugo nyo. Papunta pa lang yan sa mga organs nyo. Ibig sabihin, nandiyan pa lang sa dugo, hindi pa umaabot o hindi pa nakakasira sa ibang organ tulad ng bato at saka ng atay. So, pag dito pa lang, nabigyan ka na ng tamang gamot, ayos na. Blood test will show signs of infection. So, may mga test na pwedeng gawin para makita kagad kung meron kang ganitong infeksyon. Sa immune phase, ito na yung medyo pangit. Kasi pag nandun ka na sa immune phase, ito po yung bacteria ay pwedeng umabot na sa inyong bato. Kaya yan ay tinetest yung ihi nyo, nakikita na yung mga bakterya. So, itong phase na to, hindi lang nasa dugo. Umabot na, move from your blood going to your organs. So, ang immune phase, urine test, makikita nyo, positive na yung bakterya sa urine test. At may makikita kang antibodies na lumalaban yung katawan nyo. So, dun mo makikita rin yung leptospira in your blood during this time. Ang immune phase, small number of people lang ang nagkakasakit ng ganito. Hindi lahat ng tao nagkaroon ng leptospirosis, umaabot dito sa tinatawag na immune phase. Kadalasan na gumagaling agad pag nabigyan kagad ng antibiotics. Ang internal organ mo na pwede magkaroon ng bleeding pag ito'y nasa Wills syndrome,
Pwede ka magkaroon ng kidney damage, kaya huwag kayong magtaka kung bakit parang naninilaw ang isang taong merong leptospirosis kasi naapektuhan din ang kanyang atay. Kaya nagkakaroon ng paninilaw sa kanyang balat at sa kanyang mga mata. Ang tawag jaundice. Ngayon ang tanong, ano yung mga pwedeng maramdaman ng isang taong may leptospirosis? So ulitin ko, na lumusong ka ng matinding baha hanggang dito, tapos sarap-sarap pa ng swimming mo, tapos may nararamdaman ka na ba o wala pa? Pero ito yung mga dapat yung bantayan. Una, para ka meron trangkaso. Kung ano yung nararamdaman nyo, masakit ang kalamnan, dinalagnat, wala pang iba pa, kundi parang tinatrangkaso lang. Pero in severe cases, andyan na dumudugong gilagid, internal bleeding, or kaya may organ damage. So ito yung mga babantayan nyo. Number 1, high fever. Number 2, namumula ang mata or conjunctivitis or red eyes. Number 3, matinding pagsakit ng ulo na nangyayari din sa mga taong tinatrangkaso. Chills o panlalamig, masakit ang kalamnan, masakit ang tiyan, naduduwal o nasusuka, yung iba nagtatae o nagdadayariya, naninilaw yung mata at ang kanyang balat at may mga rashes. Ito yung mga symptoms na dapat yung bantayan pag kayo po ay may history na sumugod sa baha. Ngayon, pag severe case, yung severe leptospirosis o yung tinatawag natin na Wills syndrome, symptoms na to usually mag-start 3 to 10 days later. Ibig sabihin, hindi ora-orada, no? So, ano yung mga babantayan nyo pag severe leptospirosis symptoms? Ito na. Umuubo at naglalabas ng dugo. Hemoptysis. Coughing up blood. Number 2, masakit ang dibdib. Nahirapang huminga. Yung paninilaw ng balat at mata. Yung mapapansin nyo, ang dumi nyo kulay itim. Parang charcoal. Ang ihi nyo ay may bahid ng kulay pula o kaya may dugo talaga na aktual na nakikita, hematuria. May lecture po ako tungkol sa hematuria. Decrease in the amount of urine. Wala na kayong urine output. Either konting-konti o wala, hindi kayo makaihi. Maaaring sign of dehydration or kidney failure na yan. Flat o kaya red spots on your skin that look like rashes o PTK. Pag sinabing PTK, parang may pasa-pasa, parang ganyan. Kung kayo nagpa-injection halimbawa at kinunan kayo ng dugo, di ba napansin nyo, nagkakapasa-pasa, parang ganyan ang nakikita. Paano madadiagnose? Ano mga test ang dapat gawin? Una-una, pagpunta nyo sa doktor, edi may history kayo, tatanungin kayo ba'y binahan nung nakaraan? Ikaw ba'y lumusong ka ba? Sabi mo, lumusong ako. So that is sa history pa lang. Number 1, yung history na may history kang lumusong sa baha, isang pagdududa na yan ng doktor. Baka leptospirosis ang problema. Pangalawa ay physical exam, blood test and urine test. Yan ang kadalasang pinapagawa. Yung mga test na pinapagawa para mag-diagnose to, so what test will be done to diagnose para malaman kung leptospirosis to? Number 1, sa blood and urine test, kukunin yung sample ng dugo nyo at ihi, titingnan kung meron po kayong leptospira o mismong bakterya. Number 2, imaging. Yung imaging tulad ng chest x-ray, lalo na kung hirap kayong huminga, tulad na nabanggit ko, may tightness ng chest, o kaya pa CT scan, o kaya MRI, para malaman lang kung na-damage din ang inyong mga organs. Lungs o kidney, makikita po dyan. So ano yung usual na gamutan? Very important. Sa lahat ng papaliwanag ko, gusto ko pakinggan nyo po itong part na to. Management and treatment. Ito po. Usually, bago natin gamutin yung pasyente, aalamin muna natin yung exposure risk ng pasyente. Ilang beses ka ba lumusong? Isang beses lang po. May sugat ka ba sa paa? Wala po. Ibig sabihin, low risk ka. Ibig sabihin, maliit ang tsansa na magkaroon ng leptospirosis. Tinanong ka ulit, may sugat ka ba sa paa? O kaya may mga galos ka sa balat? Ay, opo, meron po. Nung ikaw ba'y lumusong, medyo sa sobrang lalim, ikaw ba'y nakalulon? May pumasok bang tubig baha sa bibig mo? O kaya sa mata mo ba'y naibabad mo ang tenga mo? Ay, opo. Ang tawag dyan, moderate risk. Ibig sabihin,
medyo malaki-laki na ang tsansa mo na magkaroon ka ng leptospirosis. Ngayon, kung tinanong ka, ilang araw ka binaha? Ay, Dok, 1 linggo ko binaha. Tuloy-tuloy yung baha sa amin. Lumusong ka ba sa baha? Oo, nag-swimming pa nga ako. Sarap eh. Maraming araw akong paulit-ulit na nag-swimming sa baha at 1 linggo. Ikaw ba'y nakainom ng tubig? Baha. Ay, oo, hindi maiwasan pag nag-swimming, di ba? Makakalunod. Nako, ikaw ay high-risk exposure. Ibig sabihin, ang laki-laki ng tsansa talaga na magkaroon ka ng leptospirosis. Based on low-risk exposure, moderate risk, and high-risk exposure, ito na po yung mga binibigay na gamot. Kung mapapansin nyo, may green, may light brown, at may konting light pink sa dulo, di ba? So, ang nakalagay dyan na antibiotic, yung pinaka first line ay yung binibigay dito sa Pilipinas ay yung doxycycline. 100 milligrams capsule. Okay. So, 100 milligrams yung capsule na yan at ganito po ang pag-inom. Kung low risk ka, sabihin, wala naman sugat, 1 beses lang naman lumusong, ayaw natin mag-take ng risk, bibigyan ka na rin ng doxycycline. Ang ibibigay sa iyo, 2 capsule, 1 inuman lang. 1 beses ka lang inom, 2 sabay. Bali, 200 milligrams. At dapat na inom mo yan sa loob ng unang araw hanggang pinaka-maximum 3 araw nung ikaw ay lumusong sa baha. Yan na, malinaw ha. Ulitin nyo po yan. Basta lumusong ka sa baha, uminom ka na yan, ang tawag prophylaxis. Parang makaiwas lang na magkaroon ng leptospirosis. Nandun ka ngayon sa moderate risk, halimbawa, yung may sugat ka, lumusong ka. Ang bibigay sa iyo, ganun din. Doxycycline, 100 milligrams, pero 2 capsules kada inom, total of 200 milligrams. Ang inom nito dapat within the first day, second hanggang third day. So pag lumampas na sa third day, fourth day, fifth day, huli na. Kung talagang magkakaroon ka ng leptospirosis, huli na yon. Kaya dapat sundin niyo tong payo na dapat on the first day, pinakamatagal na yung third day, nakainom ka na. At ang inom, pag ikaw ay moderate risk ang exposure, ang inom niyan, 2 capsules sa loob ng 3 araw hanggang 5 araw. So 3 to 5 days. Depende kung may nararamdaman ka na during the time. So pwedeng 3 days mo na or 5 days, depende sa nararamdaman mo. Kung meron ka ng mga nabanggit ko kanina. Lalo na kung linalagnat. Kung high risk, andun na tayo sa pinakalas. High risk exposure. Itong inom. 2 capsules. Lahat sila puros 2 capsules o 200 milligrams lang per day. Pero ito, 1 linggo mong iinumin. 2 capsules sa umaga. Kung sa umaga, tuloy-tuloy yan. Every morning for 7 days. Minimum of 7 days. Hanggang sa hindi ka na ma-expose sa baha. Kasi hanggang na-expose ka sa baha, you might have to take it continuously. Yan. Ngayon, namnamin nyo yan, intindihin nyo yan, kasi importante yan. Most of this, hindi na natuturo ng doktor. Kaya baka mamaya, sasabihin nyo, hindi nagpaliwanag. Ito, pinapaliwanag ko na po. Ngayon, may mga warning din. Una, hindi porket uminom ka ng gamot o antibiotics, siguradong 100% na hindi ka na magkakaroon ng leptospirosis. Tandaan niyo yan. Depende sa dami ng bakterya na pumasok. Depende rin sa immune system nyo, kung malakas kayo o mahina. So, depende ang gamutan sa pangangatawan nyo rin. Okay. Number 2, ang doxycycline ay hindi advisable inumin kung ang isang babae ay buntis, nagbe-breastfeeding o nagpapasuso, at ang edad ay less than 8 years old. So, itong gamot na to, binibigay sa 9 years old and above lamang. Kaya kung may bata, 1 year old, 2 years old na nalublob sa baha, hindi pwedeng ibigay itong gamot na to. Pumunta sa pediatrician para mabigay yung nararapat na gamot para sa kanya. And lastly, kumonsulta kayo sa inyong doktor para maresetahan kayo ng gamot na to. Kasi hindi po nabibili ang antibiotics over the counter. So, kailangan pumunta kayo maski na sa health center. Dahil sa health center, binibigay po itong mga gamot na ito. Generic name po yung doxycycline. Okay. So, paano i-manage? Shortcutin na natin. Number 1, antibiotics. Bakit antibiotics? Kasi ang antibiotics is antibacteria.
ulitin ko, kasi nagkakamali tayo sa virus sa bakterya. Ang virus tulad ng dengue, hindi mo binibigyan ng antibiotics. Antiviral ang binibigay mo kung kinakailangan. Pero ang dengue, hindi yan binibigyan ng gamot. Puro supportive management. Ibig sabihin, kung may lagnat, gamot sa lagnat. May ubo, di gamot sa ubo. Masakit ng katawan, bigyan mo ng mga non-steroidal anti-inflammatory medication. Pero, ang leptospirosis is bacterial. So, ang binibigay natin, antibiotics. Malinaw yan, ha? Huwag kayong magsa-self-medicate ng mali-mali. Okay. Ang number one line na binibigay natin for leptospirosis is deoxycycline. Pero pwede rin yung amoxicillin, ampicillin, penicillin G at yung mga ceftriaxone, mga injectable. Usually, binibigay na itong mga injectable dun sa medyo severe case of leptospirosis. But deoxycycline ang nakitaan na pinakamaganda ang aksyon, lalo na sa mga nag-uumpisa pa lang o sa early stage of leptospirosis. Number 2, may mga severe cases of leptospirosis kung saan hinihingal yung pasyente. Hinihingal, kaya doon pumapasok na kailangan madala sa ospital para mabigyan naman ng medical ventilation or ventilator. Ihuhook sa ventilator para makarecover yung lungs. If the lungs are infected with the bacteria, natural, mahirapan kang huminga at kailangan nyo ng tulong ng mga ventilator o mga breathing machine hanggang sa makarecover kayo o gumaling kayo sa infection nyo. Number 3 na pwede rin gawin ay yung parang linilinis yung dugo. Parang nagdialysis ka. Kukunan ka ng dugo. Ang tawag dito plasmapheresis, no? Kukunan ka ng dugo, lilinisin, alisin yung plasma, tapos babagyan ng plasma na bago, ibabalik ngayon sa katawan nyo. Ang purpose naman nito ay para mabawasan yung risk na magkaroon kayo ng damage sa inyong mga organ. So, kilala din itong plasmapheresis sa salitang plasma exchange. Ito ay tumutulong if you're at risk for organ damage because of leptospirosis. Ngayon, ang simpleng tanong, Doktor, ayoko na magkaroon ng ganyan, ayoko magka-leptospirosis. Ano pong dapat kong gawin para makaiwas ako? How can I prevent leptospirosis? Simple lang. Huwag kang susugod sa baha. Kung kinakailangan siguro, gumamit ka ng bota. Diba? The best way to prevent leptospirosis is by not swimming or wading. Hindi lang po sa tubig baha, pati po sa mga imbornal, kanal, mga ganyan na pwedeng ihian ng daga. Okay? So, ako may naalala kong storya na nagkaroon ng leptospirosis uminom ng soft drinks na nakalagay sa lata. Anong dahilan? Umihi yung daga dun sa mismong lata, hindi nahugasan maigi, binuksan yung latang ganyan, doon diretso. Walang makitang ibang dahilan dahil hindi naman umuulan ng mga panahon na yon. At yun ang dahilan. Na-contaminate dahil yung mga bodega na mga sari-sari store o kung saan man yan, minsan may dagaho yan dahil namamasyal-masyal pag gabi, di ba? Pag madilim. At naihian yung mismong soft drinks. Ayan. Nangyayari po yan. So, hindi lang sa baha, di ba? Pero, isa sa common na dahilan ay baha pa rin na sumugod ka na merong contaminated ng ihi ng daga, no? So, flood water, so iwasan niyo yan. Other ways that you can do to reduce your risk are the following. Taking preventive medication, tulad na sinabi ko. Pupunta ka sa isang lugar na alam mong baha. Yung mga rescuer, binigyan mo na yan ng gamot para makaiwas doon sa sakit. Dahil alam nilang susugod sa baha, di ba? Tutulong sila So, binigyan yan. O kaya magta-travel ka sa isang lugar na alam mo naman madalas umuulan, pwede ka rin mag-prophylaxis na yan to avoid na magkasakit ka. Yun ang ibig sabihin ng prophylaxis. Avoid animals that could have leptospirosis. Wearing protective clothing and shoes, importante rin, lalo na kung nag-work kayo sa mga paligid ng mga hayop, di ba? Yung mga nagsa-farm. Wearing protective shoes, clothing, at make sure na yung contact nyo sa water or soil na contaminated ng water ay mas minimal. Huwag ko kayo masyadong ma-expose sa mga ganyan. Avoid water sports and swimming in lakes and rivers after flood. So kung nagkaroon ng baha, di ba, saan ba yun? Sa parang Marikina ba yun? Umapaw, tapos pwedeng yung pag-apaw na yan,
di nawala na yung baha, nag-swimming ka dun sa saan ba tao? Estero doon o kung saman, ayun, pwedeng magkaroon ka. Drinking only treated water. Make sure wag kayong inom basta-basta ng tubig kung saan galing. Ay, baka hindi malinis yan, contaminated din. Wearing gloves if you have to touch dead animal. Yan, mahilig kayo, di ba, maghawak ng kung ano-ano. May nakita kayong pusa o asong patay sa kali, hinawakan nyo, yung pala, contaminated din. So don't touch them without using your bare hands. Make sure na magguantes kayo, ha? And cover nyo po yung mga open wounds ninyo sa paa. Lalo na kung alam nyong walang choice, kailangan sumugod sa baha, kailangan takpan nyo yan ng mga waterproof dressing. May nabibili pong ganyan na pag may sugat ka, may parang cellophane yan. Pag dinikit mong ganyan, talagang hindi makakapasok ang tubig. Maski ilang araw nakadikit nandun yun, maligo ka, hindi matatanggal yon. So, magandang gumamit kayo ng ganon. Okay? Haba ng paliwanag ko. Sana naintindihan nyo at nagustuhan nyo dahil ingat po kayo dahil ang dami pong kaso ngayon. And I'm very sure within this week, pataas ng pataas ang mga i-report na ganyan. Kasi ilang linggo na nakaraan, di ba? Nung nagkaroon ng matinding baha. Okay? And I hope i-share nyo po ito sa lahat ng mga kaibigan, mahal sa buhay. Dapat mag-ingat po sila. Okay? At huwag nyo kalimutan, if you like my video, please, iHeart GSK sa baba at mag-subscribe dito sa Gabay sa Kalusugan. Ako po si Dr. Gary C. Thank you for watching. Always, ako ang inyong Gabay sa Kalusugan. Remember that. Bye-bye!